Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid. Good morning po dito sa North America at magandang gabi naman po dyan sa ating bansa, sa Pilipinas. Ang biyaya, pagpapala ng ating Panginoon nawa, ang patuloy na sumagana sa inyo pong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcome ya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga kapatid, unang araw po ng buwan ng Abril, no? Sabi nila April Fool's Day daw ngayon. Huwag kayong magpapaloko, mga kapatid, oh. Yung mga dalaga, huwag kayong magpapaloko. Ano po ngayon usro po ngayon ang lokohan. Anyway, hindi po natin yun kinukonsinte. Yung panluloko kailanman ay hindi ma-justify. Sa oras pong ito, mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong difficult or how to handle the difficult people in the church. Ayan. So, mga kapatid, medyo isang medyo controversial na topic kasi lagi po ako nakakabasa ng mga post sa mga memes or sa mga Facebook na sinasabi na kapag ikaw ikay nagtampo sa church at ikay nagdamdam, ibig sabihin, hindi ka spiritual. Ikaw ay, tawag doon? Kapag sinaktan ka ng church at umalis ka, ang pinairal mo raw ay damdamin mo. So, yun yung mga dalas na nakikita ko. At yun daw ay sign ng immaturity. Yung pag ikaw ay nagdadamdam, nagtatampo, ay palatandaan daw yun ng immature. At yun daw, iyong pananampalataya ay nakasalig sa tao at hindi sa Panginoon. So, parang sa isang banda ay may tama naman, may katwiran naman, na talagang dapat ang ating pananampalataya ay nakasalig sa Panginoon. Tama po? Ang ating mata ay dapat nakatingin sa Panginoon. But if we are in the church, we are part of a congregation, or local congregation, hindi naman po pwedeng hindi ka makakasama ng tao. Hindi naman pwedeng hindi ka titingin doon sa kapatid mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka makikipag-fellowship. At katulad ng isang pamilya, hindi po pwedeng hindi kayo magkakasakitan. Hindi po pwedeng hindi kayo magkakayapakan ng paa, o kaya nga yung dila at saka yung ngipin na laging magkasama, minsan nagkakagat pa hindi po ba? So, may mga problems and trials that we can experience as believer within the bound of our Christian fellowship. At pag nagkasakitan, ay dumarating doon sa punto na naghihiwalay. At may mga pagkakataon na umaalis pa nga ng kongregasyon o noong simbahan. Ngayon, ito ang aking panuntunan. Kapag ikay nagdamdam sa tao at umalis ka ng simbahan, tapos hindi ka na humanap ng Christian fellowship dahil sa paniniwala na masasaktan ka uli at sa paniniwala na hindi mo kailangan ng Christian fellowship, ikaw ang may problema. Dahil kaya ka lang nandun sa church because you are longing for the fellowship of people na lagi kang i-approve, lagi kang i-encourage, lagi kang pagbibigyan, lagi kang iaalo sa mga bagay na nagiging problema mo. Hindi dapat ganon. At kung ikaw ay nasaktan sa isang kongregasyon on whatever purpose, kung ikay tunay na Kristiyano, hahanap ka ng Christian fellowship at hahanap ka ng simbahan na kung saan makapagpapalago at makapagpapatibay sa iyo. Pero yung tumigil ka na, hindi ka na dumalo, ayaw mo na magsimba, ikaw ang may problema doon. Isa lang ibig sabihin nun, hindi ka talaga converted, hindi ka talaga tunay na pinili, o hindi ka talaga na born again. Yun na po yung conclusion doon. Kasi po naniniwala po ako, hindi kayang tumagal ng isang tunay na mananampalataya, ng isang true believer of Christ, na malayo sa Christian fellowship. Because yun yung realidad Yun yung katotohanan na you will long the company of the sheep and you will long for a shepherd. Amen? Kasi tupa ka
Hindi yung tupa, hindi po pwedeng hindi hahanapin ang tinig ng kanyang pastol. At saan ba natin mapapakinggan yun? Di ba mapapakinggan natin yun? Sa bound of a Christian community. Kaya napakahalaga ng church membership, mga kapatid. At pinapahalagahan nyo yung church membership kapag inyong pinirmahan yon, parang marriage contract na rin yon. Na parang till death do us part na rin yun, na doon ka maglilingkod sa iglesia lokal na yon na pinaglingkuran mo. Or, kung mapapatransfer ka lang ng malayong lugar, or ikaw ay mangingibang bansa, o aalis ka ng lugar na yon, that was the only probable reason na ikaw ay lumipat, no, mga kapatid. So, ganun po ang sitwasyon. Marami po kasi ngayon, dahil naglipa na yung mga fellowship na yan, at ang paniniwala natin, pare-pareho lang yung mga fellowship na yan, napakadaling magpalit ng simbahan. Para lang nagpapalit ng suking tindahan, kung saan medyo makakamura-mura, kung saan medyo maganda bilihin, kung saan ako feeling ko ay masaya, doon ako. Pero hindi ganon. Inilagay tayo ng Diyos sa isang iglesia lokal, hindi lang para sa ating paglago, kung hindi para sa ating paglilingkod. Yan po ang sinasabi ng Efeso Ephesians chapter 2 na hindi lang po tayo naligtas dahil sa biyaya, kundi tayo, mga kapatid, ay pinilit tinawag because we are God's workmanship. We are created to do good works and service. We all know that. And saan tayo magse-serve? Hindi po ba we are serving in the bound? Though hindi naman laging gano'n, no? We serve within the community of believers, and we serve with the desire to serve sa mga kapatiran. Hindi po ba gano'n? No po? So, yun po, mga kapatid. Ngayon, may mga dahilan na talagang umaalis tayo sa simbahan for so many reasons. At ang iba ay hindi ma-handle yung mga difficult people in the church. Take note, mga kapatid, na hindi palibasan nandun sa Christian community, lahat yon Christian. Meron po doon, hindi naman totoong Christian. At hindi lang po yon, doon po sa loob ng Christian community or ng congregation, hindi lahat matured. Meron doon ay bagong silang sa kanilang pananampalataya. At taglay-taglay pa yung lumang pag-uugali. Ang tagal po nun ma-develop, mga kapatid. Yung pagiging sinungaling, dala-dala pa yon, kahit Kristiyano na, nandun pa rin yon. Yung tendency na magsinungaling, yung tendency na umiral ang pride, nandun pa rin yon. Nandun pa rin yung minsan ay yung tawag daw maging mapagsamantala, yung mahilig mangutang. No, iba-ibang tao sa loob ng simbahan kung magiging pala-obserba lang kayo. Meron po doon mga nandun para magbenta ng kung ano-ano. May dalang mga paninda, no po. Meron po nandun dahil nakikinabang sa simbahan kasi marami po iba't iba nagbebenta siya ng insurance, andun po yung ahente ng kotse, ahente ng lupa, at kung ano-ano pa. Maraming ganon, no po. Kaya humahanap sila yung malalaking building, malalaking church, malalaking simbahan, maraming miyembro because of their business and their career, no? So, common yon, mga kapatid. Pero meron din naman talaga na nandun because of their dedication to the Lord, and they love to serve God and His people. Pero tandaan po ninyo, kasama ng mga tupa, ang sabi ng banal na kasulatan ay ang mga lobo. Kasama rin ng tares yung wheat. Ang sabi nga ng Panginoon, sabi nga ng mga alagad, bubunutin na ba namin yung mga damo na yan? Yung mga masamang damo? Hindi, wag. Pag binunot niyan, madadamay yung wheat. Kaya yaan nyo lang yan dyan. Darating yung panahon na ang Diyos ang gagawa ng paghihiwalay ng mga kambing at ng mga tupa. At yung mga lobo na nandyan, ang Diyos ang siyang magtataboy. Kaya napakahalaga ng role ng isang shepherd. Napakahalaga ng role ng isang pastor sa loob ng simbahan. Ang malaking problema kung yung pastor ang difficult person. Kasi common din yan Ang sakit ng ulo ng simbahan, yung pastor.
Ang problema ng simbahan, yung pastor. Yung pastor na siya ay diktador, gusto niya siya ang nasusunod, asawa niya ang treasurer, anak niya ang praise and worship, ang lahat na ho ng nasa simbahan, pamilya niya. At untouchable sila, hindi sila magalaw. Hindi na po sila, nagpapahintulot ng ibang leaders ng church, maliban kung kamag-anak. Maraming ganyang simbahan. At yun po nakakalungkot, no? Pag gano'n ang simbahan, at nakikita nyo na maraming mga bagay na hindi matuwid at walang kaayusan, humana po kayo, marami naman pong simbahan na magbibigay ng opportunity for you to grow, na talagang magtuturo sa inyo ng mga aral at katuruan ng Biblia. Ang sukatan yan, kapatid, ikaw na nanonood sa akin ngayon, gaano katagal ka ng Kristiyano? How long have you been a Christian? And you considered yourself Christians for so long? Naturuan ka ba ng simbahang dinadaluhan mo? Be honest. Naturuan ka ba ng mga aral, yung basic principles, basic doctrines? Pag hindi, ibig sabihin may problema yan. Parang suking tindahan yan. Pag dyan sa suking tindahan na pinupuntahan mo linggo-linggo, tingin mo lugi ka. Aba, hanap ka ng ibang suking tindahan. Ganun lang yon. Pero hindi ko po ito sinasabi para lumipat kayo agad. Pwede naman na tanungin mo yung pastor, Pastor, ang tagal-tagal na ho nating simbahan dito, pero yung mga basic doctrine ng church, hindi mo kami tinuturuan. Si Jesus, doctrine of Christ, doctrine of theology, who is the Father, the Son, the Holy Spirit, what are the sacraments of the church, bakit merong Apostles' Creed yung iba na nire-recite? Ano ba yon? Ano ba yung mga canon? Ano ba yung mga confessions? Ano ba yung confessions natin? Do we have confessions? Kasi po ngayon mga kapatid, wala nang ganun no po. Yung mga simbahan, they just exist like mushroom without even knowing kung why they are existing or why they exist. So ito po yung malaking problema. But anyway, hindi po yun ang topic natin. Ang topic natin, how to handle difficult people in the church. Hindi pa tayo makaalis-alis dyan. So mga kapatid, gusto ko pong i-share sa inyo ang sulat ni Apostol Pablo sa Filipos. Philippians chapter 3, 17 to 21. Ano pa sabi dyan ni Paul? Join together in following my example, brothers and sisters. And just as you have us as a model, keep your eyes on those who live as we do. For as I have often told you before and now tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things. Yan. So, ang sulat na ito ay sulat ni Paul sa mga kapatiran sa Pilipos. At nagpapaalala siya. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Tularan ninyo kami. Ano po? Let us join together in join together, you people of Philippi. Join together in following my example. No, ang tapang kasi ni Paul, no? Talagang yung buhay niya, simula siya nung na-convert, simula nung nakilala niya ang ating Panginoon, na from persecutor to becoming a champion of the gospel of grace, talagang di na siya tumigil. At talagang nangaral siya, i-devote niya yung kanyang buhay in following Jesus Christ. At ito ang sinasabi niyang, gawin niyo akong halimbawa. As you look at us, make us as a model. Keep your eyes on those who live as we do. Ilagay ninyo ang paningin ninyo sa mga taong namumuhay ng katulad namin. Bakit? Sinabi ko na to sa inyo noon at sasabihin ko uli sa inyo ng may pagluha. Marami kasi ang kaaway ng krus ni Kristo. Marami. At mga kapatid, nasa loob din ng simbahan ang maraming ito. At ito po ang ipinapaalala ni Apostol Pablo. Kung itutuloy niyo ang basa niyan sa verse 20 hanggang 21, ang sabi ni Paul dyan,
Iba tayo mga kapatid. Our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Tapos sa verse 21, sabi niya ron, who by the power that enables Him to bring everything under His control will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. So meron naman po talagang complete transformation pagdating ng ating Panginoon, and that is the culmination po. Yung glorified body na tayo, yung glorification. Pero hanggat wala yon, dito ang sabi ni Apostol Pablo, mamumuhay tayo. Kailangan natin ng pattern. Kailangan natin ng paggagayahan. At malakas ang loob ni Pablong sabihin, gayahin niyo ako. At yung mga namumuhay ng katulad ko. Alam niyo mga kapatid, the Apostle Paul organized many churches. And his interest in them never ceased. Kahit na po umalis na siya doon, patuloy siyang nagpapaalala. Yung mga taga-Galacia, if you are familiar with the book of Galatians, kahit na po umalis na siya doon, umalis na sila ni Bernabe because it was him and Barnabas who established the church. Nung umalis na sila, patuloy pa rin niya itong pinapaalahanan. Nung pumapasok po yung mga Judaizers na nagbibigay ng ibang turo sa kanila, sumulat siya at yun ang dahilan kung bakit may book of Galatians. At kanya silang pinapaalalahanan. Huwag kayong magpaloko. Huwag kayong magpadaya. And this was only natural for the Apostle Paul kasi ang mga simbahang ito blood, sweat, and tears ang kanyang ginugol para ma-establish. Kaya hindi siya tumigil sa pagpapaalala sa mga ito. But some of the churches pleased him and some of them disappointed him. May mga iglesia na talagang pinarangalan niya, pinasalamatan sa kanilang mga support. Thessalonian is one. Yung church sa Thessalonia, sabi, nagbigay kayo kahit na kayo ay nahihirapan, may pagsasakripisyo, hindi kayo tumigil sa pagdamay sa amin. Iglesia, yung mga iglesia na kanyang pinapupurihan, pero may mga iglesia rin na naging disappointment sa kanya. Alam niyo mga kapatid, as much as we want to keep many people in the church, don't be surprised to the fact that there are people in the church that basically are not needed, and it is better if they are not inside. Masakit. Pero, totoo. No? People that churches is better off without them. Yung bang tipong ang simbahan ay patuloy na lalago, ang simbahan ay patuloy na mamumuhay kahit wala sila. There are people in the church that the church could live without. Dahil hindi sila nakakatulong, madalas ay nakakaperwisyo pa. It may be a harsh subject to discuss, but it is quite liberating knowing that the church, the congregation rather, are not perfect yet. We are still a work in progress. Patuloy tayong binabago ng Diyos araw-araw. So among many churches that the Apostle Paul established, there is one that really close to him. No? Really close to his heart. Alam niyo ba kung ano simbahan yon? Alam niyo po ba yung talagang malapit sa puso ng Panginoong Yesus? Yan po yung Pilipos. Kaya sa unang verse o chapter pa lang yan, ito po ang sabi niya Philippians 1:3-7. I thank my God every time I remember you. Look at that, di ba? Parang love letter po yan ng isang boyfriend sa kanyang girlfriend. Pinasasalamatan ko ang aking Diyos sa tuwing kita'y naaalala. Naalala ko yung isang kapatid na nung may isang kabataan po sa Cavite City. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Noong nanliligaw pa lang doon sa kanyang asawa niya na ngayon at mahabang panahon na silang mag-asawa. Pero nung nanliligaw pa lang siya doon, madalas nagtatanong sa akin, Pastor, ano po ba magandang verse para manligaw? Ay nako, tigilan mo nga. Tigilan mo kung gamitin yung mga talata ng Biblia sa iyong panliligaw. Pero one time, pinakita po sa akin, yan po nakalagay, yung Philippians 1:3. Nasabi po I thank my God every time I remember you.
In all my prayers for all of you, I always pray with joy. Wow, di ba? So baka naman may mga kabataan nakikinig dyan, gayahin nyo pa yung kapatid na yon. Pero nagtagumpay naman siya, naging asawa niya rin yun, yung babaeng yon. Pero mga kapatid, dito pa isulat ni Paul sa iglesia na kanyang minamahal. Sa iglesia na kinukonsider niya na part ng kanyang kaligayahan. Bakit? Sa verse 5, because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart, and whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. Ayan, so yan po yung isa sa iglesia na mahal ni Apostol Pablo. Pero may mga iglesia na talagang masasakit ang mga salitang kanyang binibitiwan. Katulad po ng sa Galacia, Galatians 3:1-4. Tingnan niyo po ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatians 3:1-4. You foolish Galatians! Mga kapatid, siya nag-establish niyan eh. Siya ang founder niyan, kasama si Barnabas. Pero ang sabi niya, you foolish Galatians! Who has bewitched you? Sinong kumulam sa inyo? Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by believing what you heard? Are you foolish? After beginning by the means of the Spirit, are you now trying to finish by the means of the flesh? Have you experienced so much in vain? If it really was in vain? Yan. So, bakit siya galit na galit dyan? Kasi po siya nga ang nag-establish niyan. Iglesia po yan sa Galacia. Gentile church po yan. Ibig sabihin, wala pong Hudyo dyan sa area na yan ng Antioch. Ano po? At ang nangyari po dyan, may mga dumating dyan na galing na Jerusalem. Nagpapakilalang they were from the apostles, the original 12 apostles. At ang ginawa po sa simbahang yan, sinabi nila, hindi sapat yung mga ginawa at tinuro sa inyo ni Pablo, bagamat si Pablo nagtayo niyan. Ang sabi nitong mga to na bagong dating, kailangan kayong i-circumcise, kailangan kayong tuliin para kayo maging tunay na mga alagad ni Kristo. Yan po ang reason kung bakit sumulat si Paul. Na-bewitch kayo ng mga to, hindi kailangan yan. Hindi importante ang outward ang tawag doon, yung outward manifestation o pagtutuli para kayo maligtas. Sapagkat nagsimula na kayo saan sa espiritu, bakit ngayon ay nagpapaloko kayo sa laman. Anyway, if you want to hear more of the topic about the Galatians, may series po ako niyan sa Tinig ng Pag-asa. Pumunta po kayo sa Winnipeg Unida page, doon nyo po mapapanood yan, yung Galatians series. Simula po chapter 1 hanggang chapter 5 na po kami. Na po, this coming Sunday, chapter 5 na po ng Galatians. So may mga simbahan po na talagang nagiging kaluguran kay Paul at nagiging suliranin ni Apostol Pablo. Na po? At isa rin po mga kapatid na in-establish ni Paul ay yung iglesia sa Corinto. Yung church ng Corinth, siya rin po nag-establish nun. At ito po'y nangyari around AD 50. While there, he received a revelation directing him to speak openly and fearlessly to the people God had prepared to receive the gospel. Mababasa natin to sa Book of Acts, chapter 18, verse 1 hanggang Acts chapter 18. The whole chapter na po ng chapter 18, basahin nyo. Doon po yan nagsimula ang iglesia sa Corinto. Pero ang iglesia sa Corinto, isa po yan sa pinaka-problematic na simbahan. Nandyan po ang pagkakampi-kampi. Looking at it from our perspective, the Corinthian church was a mess. It was a total mess. There was quarreling, group forming, a man sleeping with his father's wife, na hindi naman niya nanay,
wealthier people not eating with poor people, and spiritual gifts were being turned into acts of pride. Diyan nyo po makikita lahat yan sa Korinto. Kaya nga po mga kapatid, diyan nyo rin mababasa sa Korinto yung sulat ni Apostol Pablo tungkol sa pag-ibig. Dahil kung hindi pa iirali ng pag-ibig, mabuti pang hindi na existing yung iglesyang yan sa Korinto. Dahil talaga humubod ang daming problema dyan. Yung mga tao dyan, kanya-kanyang pagalingan ng spiritual gift. Ako may nag-i-speak ng tongues, kung ano-anong mga wikang hindi maintindihan. Aba, nung dumating si Pablo, ano ba itong nangyayaring ito? Kaya sabi niya, sige, kung sinasabi mong sa spiritual yan, pag nananambahan kayo, may magsasalitang isa, pero siguraduhin nyo may magpapaliwanag niyan. Kung walang magpapaliwanag niyan, tumahimik na lang, para huwag lang mag-away. Kasi pinipilit itong mga nagsasalita ng wika na ito'y sa Diyos. Sabi ni Pablo, hindi tanda yan Hindi tanda yan. Kasi kung iyan ay tanda, kung may darating sa inyong hindi mananampalataya, naggagaganyan kayo, paano kayo maiintindihan ng hindi mananampalataya? Kaya kung magsasalita, dapat may magpaliwanag. Kung wala magpaliwanag, tumahimik na lang. Nakubod ng gulo, may kampihan dyan. Meron kay Apollos, meron kay Pablo, pero ano sabi ni Paul dyan? Kami mga lingkod lang. Si Apollo, akong nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Daming problema dyan. Immorality, kung ano-ano. No? Sabi ko ako pastor dyan sa Corinto, naku, matanda na, mabilis ako mamamatay dyan. Ano po? Pero, andyan po ang mensahe ni Apostol Pablo na pag-ibig ang pakiiralin sa 1 Corinthians chapter 13. No? Lahat ika niyan mawawala. Yung wika mawawala. No? Pero yung pag-ibig mananatili yan. Ayan. So, itong mga bagay na ito ay ipinakita ko sa inyo para mabigyan ng emphasis yung katotohanan na talagang we are a work in progress as a church. Bilang simbahan, walang perpekto kahit saan ka magpunta. Kung naghahanap ka ng simbahan na walang problema, pagdating ng Panginoong Jesucristo pa yon sa langit. Sa langit, ang sabi nga, wala nang pag-aasawa doon. Para na lang tayong mga anghel doon. Ibig sabihin, pag tayo para mga anghel, wala na tayong gagawin doon kundi ang luwalhatiin, sundin, at papurihan ng ating Diyos. Pero hanggat nandito tayo, sa mundong ito, sa simbahan man na ating dinadaluhan, naku, makikita mo ang masasamang ugali dyan. Makikita mo ang iba't ibang mga damdamin ng tao. Iba-ibang mga asal. Iba-ibang mga kilos. At dapat po tayong magpasensyahan. Amen? At minsan, dapat din nating makita na kung tayo ay pinagpapasensyahan ng Diyos, dapat din tayong maging mapagpasensya sa iba. Alam niyo po mga kapatid, I understand why a pastor is prone to think about how these people drive him crazy. May mga pastor na talagang nagko-quit na sa ministeryo, umaayaw sa ministeryo, madalas sinasabi, lit-lit na nga ng sweldo namin, tapos ganyan pa yung simbahan na aming pupuntahan. Alam niyo yung mga pastor, no, minsan, lalo na yung kabilang sa malaking denominasyon, na mga idinidistino. No? May mga ganun Yung dati namin kinabibilangan, ganun dinidistino. Palipat-lipat ka. Yung mga pastor, minsan, hindi mo malaman kung matutuwa o malulungkot kapag napadistino doon sa malaking simbahan. Kasi pag malaking simbahan na distinuhan mo, alam mo na, malaki ang sweldo doon kasi malaking simbahan. Pero sa kabila naman nun, napakalaki rin ang sakit ng ulo mo. Kasi yung malaking simbahan, maraming tao doon, marami nang magagaling doon. Sila yung mga taong hindi mo masasaling. Sila yung mga namamahala doon na parang sa kanila na yung simbahan. Sila yung mga leader doon na silang nagdidesisyon kung magkano ipapasweldo sa'yo. Sila yung mga tao na nagdidesisyon kung bibigyan ka ng insurance, bibigyan ka ng 13-month pay, bibigyan ka ng retirement benefit. Sila nagpapasya doon. At hindi mo pwedeng salingin yon.
Marami doon, mayaman, may negosyo, pero yung iba, mandaraya sa negosyo. Yung iba doon, nagtatrabaho sa mga illegal. Yung iba doon ay hindi maayos na politiko. Sila yung mga nandun. Kaya pag ikaw magsesermon na paglinggo, ingatan mo yon. Teka, baka masaktan si kapitan, o kaya si konsihal, o kaya itong vice mayor. Ganun eh. No? May malaki simbahan, may impluwensya. O kaya baka, naku, itong may-ari ng malaking restaurant na to, baka masaling. O kaya ito. Kaya ingat na ingat ka ngayon, pastor. Huwag ka magsasalita ng mga bagay na masasaktan sila, baka mabawasan ang sweldo mo, matanggal ang benefits mo, matanggalan ka ng retirement, o kung ano-ano pa. Kaya yung pastor, naninimbang. Pag matapang ka, nangaral ka ng katotohanan, sinaway mo ang kasalanan, no? Ay sa susunod na taon, lilipat ka na uli ng destino. Tatanggalin ka na doon. Ngayon, yun naman pastor, na inilipat sa maliit na simbahan, minsan sa isang banda nakangiti, sa isang banda naiyak. Yung parang mata na, yung isang mata naiyak, yung isang mata nakangiti. Bakit nakangiti? Nakangiti kasi maliit na simbahan, wala masyadong problema yan. Kasi konti lang ang tao eh. Konti lang ang miyembro, konti lang ang aalagaan mo. At maganda ron, makakapagsimula ka pang magturo. Kung ikaw'y magaling na pastor, maiseset up mo talaga yung leadership nito, magagawa mo silang magsimula ng tama. Kung tama ka, pastor. Pero madalas nga ho, pagdating doon, ang iniisip agad, paano kaya ako makakaalis agad dito? Kasi pag maliit ang simbahan, maliit din ang sweldo. Paano na yung bayaring kotse o motorsiklo ni pastor? Paano na yung bayaring SSS ni pastor? Paano kung may pinapaaral na 3 anak? Paano kung yung si Mrs. ay mahilig pang mag-makeup, walang pang makeup si Mrs. At gusto signature bag at signature dress? Paano na ngayon? Kawawa si pastor. Opo. Ang nangyayari tuloy. Nag-iisip na yon. Paano kaya ako aalis dito sa simbahang ito? O kaya naman, isang beses, isang linggo lang siya pupunta doon, pag-araw ng pananambahan, at Monday hanggang Saturday, hahanap ng ibang pagkakakitaan si pastor. Or magbebenta ng kung ano-ano, insurance, tusino, longganisa, at kung ano-ano pa. Pasensya na kayo mga kapatid. Pero ito ang realidad. Kaya malaking simbahan, kaya maliit na simbahan, parehong may problema yan. Hindi po natin maiiwasan yan. Ngayon, anong dapat gawin? No? So, rather than seeing them as people who drive me crazy, ako po, personal, I have prepared to see them as people I'm particularly called to love. Those people who stretch me are the same people who will make me grow and will also stretch my ability to love. Amen? Mga kapatid, hindi lang nila alam. Pero yung mga tao na noong araw nagpasakit ng puso ko, mga tao na nagpasama ng aking kalooban, ay mga taong pinasasalamatan ko ngayon. Because of them, I am who I am today. O, ganito na po yung mga linyahan ng mga malapit na magretiro. Ganito na po yung mga linyahan ng 57 na po ako nung isang araw eh. Iniisip ko po kung ilang taon pa ba. 3, 60 na ako. Pero dito po, retirement naman, 65. But anyway, hindi na po tayo bumabata. At sa maraming mga pagkakataon, napakarami na rin pong mga tao na dumaan sa buhay ng inyong lingkod. Hindi lahat kakampi ko. Marami kaaway ko. Pero po talaga, nung araw napakawalang hiya, pinagsasamantalahan ng simbahan. Napakarami ko pong namit na nangongontrata mismo sa loob ng simbahan, pinagkakitaan pa ang simbahan. Alam nilang iyon ay galing lang sa donasyon ng mga kapatiran. Dami hong ganon. Mga mapagsamantala. Meron pong nagtakbo ng pera ng simbahan. May mga nangutang sa simbahan. Ewan ko naman yung treasurer, ba't nagpautang? Kasi po ako hindi ako nakikialam talaga sa financial affair ng church.
12 taon na po ako dito sa Winnipeg. Never po ako nakialam. Hindi ko po alam kung magkano offering ng members. Though I have rights. Pwede ko naman sabihin, treasurer, bigay mo nga sa akin lahat ng listahan ng mga nagkakalobo, hindi. Kasi minsan kung sino yung hindi nagkakalob, siya yung mas maingay eh. No? Anyway, pero hindi ko po ginawa yun minsan. Hindi ko po sinilip kung magkano offering nito, itong taong ito, nakakala mo kung sino, hindi ko sinilip. Marami pong mga ganong kasi na matutokso lang ako eh. Matutokso lang ako na baka mainis pa ako rito. Ito, reklamador na reklamador, gusto lagi nasa tapat ng electric fan, hindi naman pala nagbibigay. Something like that. O siya yung reklamo na reklamo tungkol sa ganito, sa ganon. Eh, ang offering naman pala, kaya hindi ko na tinitingnan. Baka matokso pa akong mainis. Kasi meron mga ganun eh. Di po ba? Wala naman nagiging contribution kundi yung manakanak ang pagsimba. Pero pag sumimba, sakit pa ng ulo pag nandun. Kaya minsan mabuti pang wala yung mga ganung tao eh. Masaya. So iba't iba yung mga tao sa loob ng simbahan. And I know, nakaka-relate kayo. Pero sana maging eye-opener din ito. Kasi baka tayo yun eh. Baka tayo yung mga problem people in the church. So, ngayon, hindi pa tayo nagsisimula, introduction pa lang ito. Paano natin to susolusyonan? Alam niyo po, we all know people whom we find difficult in one way or another. And we are all called upon to deal with difficult people at some point or sometime or another. Hindi lang naman trabaho ng pastor to eh. No? Hindi naman ho trabaho ng pastor lang yun eh. Trabaho ho ng lahat yun, ng kapatiran. At tayo po bilang parte ng katawan, pag masakit ba yung kalingkingan, di ba, ramdam naman ng buong katawan yon. O masakit yung daliri sa paa, nasabit. No po, ako madalas kayo, sasabit yung maliit na daliri. Naku po, talaga naman. O kaya yung ngipin, pag masakit yung ngipin, lahat ho tayo apektado nun. Kaya dahil doon, nagtutulong-tulong tayo para i-handle ito. A difficult person may be one who is condescending, argumentative, belligerent, selfish, flippant, at kung ano-ano pa, o minsan simply rude. And difficult people seem to know just how to push one button and stir up problems in the church. Itong mga difficult people na to, sila yung may mga hawak na buton na pag pinindot nila, sabog eh. Yung mga ganon, maraming ganon. Na nagiging cause ng problems and issues within the church. Kaya, kapatid na pastor, kamanggagawa, kumusta ministeryo mo? Kumusta yung simbahang pinaglilingkuran mo? May mga difficult people ba? Ano ang problema dinadanas mo ngayon? Sino ang may gawa? Minsan pagtuunan natin ng pansin, lagi si Satanas eh. Totoo naman po. Impluwensya ni Satanas yan. Yung pagiging masamang ugali, impluwensya ni Satanas yan. Yung pagiging ma-pride, yung pagiging makasarili, yung sa pila ng pagkain, gusto nauuna siya. No? Masama pag si pastor pa nauna. Di po ba? Yung mga pastor, kaya napapagdali ng mga pastor, yung mga pinagtira-tirahan na lang minsan eh. Kasi nahihiya naman tayo mauna. Di po ba? Nagpaparaya tayo. Pero yung iba naman, di na nag-iisip yung para doon sa kasunod. No? Kukuha ng ubod ng dami, may kasunod pa ba yung iba? Gaano pa ba kahaba pila? Minsan din na naiisip yun. Kasi nga umiiral yung pagiging makasarili. Pero kung paiiralin natin yung pag-ibig sa iba, yung pagmamalasakit sa iba, napakaganda ng simbahan, hindi po ba? Mabuti na lang, ang Winnipeg Unida, laging marami pagkain. Kahit mahuli ka, hindi ka mauubusan kung pagkain lang, no? Kasi may kainan kahapon, kaya naalala ko lang, no? Pero minsan, ito'y problema, at ito'y problema rin po sa iglesia sa Corinto. Yung iglesia sa aklat ng mga gawa, sa Acts chapter 6,
Yun po yung unang-unang away eh. Yun po yung unang-unang problemang nilutas ng iglesia sa aklat ng mga gawa. Pagkain. Kasi may nakakakain at merong hindi. At yung hindi nakakakain, nagdaramdam. Kaya sabi ng mga tao pumunta sila sa mga alagad may problema tayo. Ayusin natin to. Ano sabi ng mga alagad? Oy nako, wag nyo kaming abalahin. Hindi namin trabaho yan. Humanap kayo ng 6 na lalaki na puspos ng Espiritu Santo. Gawin yung mga diakono. Let them handle the problem of the table. Kami, we will concentrate on the preaching of the word and prayer. Ngayon, yung pastor, kung ano-ano pinaggagawa, sa dami ng problema, hindi na makapag-prepare ng sermon. Sa dami ng problema, puro issue na lang ang nire-resolve. Sa dami ng problema, visitation dito, visitation doon, katakot-takot ang visitation na ginagawa. Tolero na si pastor. Kaya pag linggo, wala ka na mapulot. Kasi, wala nang panahong maghanda ng sermon. Sa dami ng mga ginawang paglutas sa suliranin. Now, dealing with difficult people becomes an exercise in patience, love, and grace. Our response to difficult people should model the examples provided by Jesus, for He surely dealt with many difficult people during His time here on earth. Si Jesus yung gagawin natin example. Siya po yung titingnan natin, paano ba hinandle ni Jesus itong mga difficult people na ito? Una, yung mga alagad niya. Gaano kahirap yon? Kung ako nga si Jesus, hindi ako pupunta sa krus, ipagpapapaku ko itong mga alagad kong ito sa katigasan ng mga ulo Pero, nasabi ko lang yung mga kapatid, hindi ako si Jesus. At mga kapatid, ang Panginoon, alam natin why He came. Why He came. Kaya we will use Him as an example. Paano ba dinil ni Jesus yung kanyang 12? Nandun si Judas. Si Peter na ubod ng tigas ng ulo. Si Thomas na mapag-alinlangan. Si James at si John na gusto ay posisyon sa kaliwa at sa kanan. Can you imagine? Yung iba tahimik lang. Mabuti naman yung iba tahimik lang. Pero paano hinandle ni Jesus yung inner circle niya na yun? Sa mga panahon na talagang napakahirap nilang i-handle. In His interaction with difficult people, Jesus never displayed an attitude of harsh superiority or dismissive pride. Rather, He showed authority under control. Hindi naman siya naging sipa-sipaan. Hindi naman siya naging push-over na lang ng mga alagad na ito. Hindi. In fact, si Jesus handled it with authority. At kung titingnan po natin, paano nga ba hinandle ni Jesus itong mga to? Let us look at how He handled or He managed to control these problematic people. 1, He used rebuke when necessary. John 8:47. Sinaway. Kailangan niya sumaway. Ano sabi niya kay Pedro? Lumayo ka, sa likod ko, Satanas. Tawag niya kay Peter, Satanas Hindi po ba? Lumayo ka, demonyo ka, doon ka sa likod ko. Gaano kasakit yun? Kasi pinipigilan ni Peter si Jesus. Lord, hindi. No. Hindi. Hindi mangyayari yung gusto mo. Pero sinaway ni Jesus. He rebuked Peter. He rebuked the disciples. Nung sa bangka ay mga nanginginig sa takot. Nirebuke niya ang mga tao noong, o yung mga alagad nung nasa ilang sila, na sinabi ng Panginoon, paupuin at pakainin, pero sabi nila, wala kami pagkain, imposible yung sinasabi mo. Pero sinaway sila ng Panginoon. There are so many instances Jesus used rebuke para sa mga problemadong tao. He also dealt with difficult people by remaining silent.
Minsan, hindi na lang kikibo. Huwag na lang magsalita. Maraming pagkakataon. John 8:6, basahin niyo po yan. And he also dealt with them by asking questions. Yung tanong, binalik niya yung tanong. Like for instance, yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. Yung mga tao, dinala sa kanya yung babaeng nahuli sa pangangalo niya at ang sabi, dapat batuhin ang babaeng ito. Dahil nahuli siya sa pangangalo niya. Anong ginawa ng Panginoon? Sinabi ba ni Jesus na, wag? O sinabi ba ni Jesus na, sige, batuhin ninyo? No, he asked a question. Anong sabi niya? Sige, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Who among you have not sinned? So he asked questions. By pointing them to the scripture, Mark 10:2 and 3. So how he managed? He uses the word. He uses the scripture. And the last, by telling a story. By using a parable. By telling them a story. Those are how he managed those problematic people. Kaya, hindi naman laging confrontation eh. Hindi naman laging head-on, hindi laging banggaan, hindi laging sakitan. Pag may problema ka, pastor, sa simbahan, gamitin mo yung example ni Jesus. Baka naman ang kailangan lang ng kapatid na ito, paliwanag. Baka naman kailangan lang ng taong problemadong ito, ng problematic person na ito, ang kausapin mo at ipaliwanag mo. Naku, nung nagsisimula po ako magturo ng doktrina dito sa Canada, napakarami pong nagalit sa akin. Kasi, iba-ibang doktrina dito eh. Nandami po ang umalis din sa church dahil mas gusto nila yung kanilang doktrina sa Pilipinas. Sa akin okay lang ho yun. Kesa nandito kayo, wala naman kayong ginawa, kundi banggayin yung tinuturo ko. Dahil hindi mo matanggap, umalis ka na lang. Humanap ka na lang ng simbahan na sasang-ayon doon sa gusto mong ituro o sa gusto mong turo. Because I will not compromise the teaching. I will not compromise the doctrine kahit ikaw pa ang pinakamalaking magbigay. Kahit ikaw pa yung pinakamalaki na itulong sa akin. At alam yan, nung mga nasa Pilipinas, yung mga dating kaibigan ko sa Pilipinas, na maraming naitulong sa akin financial, pero sablay na tinuturo nila sa tinuturo ko, hindi kami pwedeng magkasundo. Kahit pa pinakamayaman sila. I will not compromise my belief. I will not compromise the stand of my church. Papaliwanag ko. Ipapaunawa ko. Subalit kung hindi maiintindihan, maghihiwalay tayo. Amen? And Jesus used those methods. Sa Sermon sa Bundok, alam niyo po ba yung Sermon on the Mount? Jesus was quite specific about dealing with difficult people. And how to deal with them? Deal with them in love and humility. Luke 6:27, ano sabi niya? But to you who are listening, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. If someone slaps you on the cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. Yan ang mensahe. At ang sabi ng Panginoon, we must never give tit for tat. Ano ibig sabihin nun? Do not repay evil with evil, or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. Because of this you were called, so that you may inherit
a blessing. Amen? So, in dealing with difficult people, we must guard against pride. It is important to recall the admonition given by the Apostle Paul. Ano sabi ni Apostol Pablo? Romans chapter 12 verse 3. Sabi po niya dyan, "For by the grace given to me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you." Philippians chapter 2, 3-4, Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. And Galatians 5:14, "For the entire law is fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as yourself." Amen? Yes, hindi naman po nawawala yan. Talaga hong we will encounter difficult people not only in the church. You will encounter it in the workplace. Minsan sa restaurant, minsan sa groceries, kahit saan. Napakaraming difficult people to handle. But we are to show God's love to everyone, including them. Amen? Tingnan natin ang wisdom ni Solomon tungkol sa mga bagay na ito. Sa Aklat ng Kawikaan, may mga binabanggit si Solomon tungkol sa bagay na yan. Wisdom in dealing with difficult people. Tinagalog ko po ito Kawikaan 12:16. Ang pagkayamot ng hangal ay agad nahalata, ngunit hindi pinapansin ng matalino ang pagkutya. Ayan, sabi diyan po. Kawikaan 23. Ang marangal na tao'y umiiwas sa kaguluhan, ngunit ang gusto ng mangmang ay laging pag-aaway. Kawikaan 10:12. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Kawikaan 17:14. Ang simula ng kaguluhay parang butas sa isang dike na dapat ay sarahan bago ito lumaki. At Kawikaan 22:24, huwag kang makipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. Diba? O, hindi naman po kailangan ipaliwanag na yan. Kayo na po magbasa. Tinagalog ko na. Yan po ang paalala on how we can deal with difficult people. And take note mga kapatid, dealing with difficult people is unavoidable. It's either we deal with it or we deny it. But how can we deny something that is real? How can we deny something that is existing, na nandyan? Can we deny the oxygen? No. And dealing with unavoidable people, with difficult people, is something that is unavoidable. Di natin yan maiiwasan. So when we deal with difficult people, it's easy to respond in the flesh. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, insult sa insult, at ano pa, sakit sa sakit. Pero hindi ganon ang utos. Kung magre-respond tayo in the flesh, that just brings out the worst in us. Ang hamon ni Apostol Pablo ay Galatians 5:22. Pairali natin ang bunga ng Espiritu. Ano ba ang bunga ng Espiritu? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili.
Sabi ni Pablo, walang batas laban sa mga ganito. Ano ibig sabihin? Kahit na abusuhin mo yan, magbigay ka ng maraming pag-ibig, magbigay ka ng maraming kagalakan, kahit gaano karami, bigay mo yan, walang batas yan. Just do it. Ibigay mo lang. So, ang hamon po mga kapatid, by the grace of God, may we deal with difficult people in love, in joy, in peace, in patience, in kindness, in goodness, in faith, gentleness, and to top it all, self-control. May we extend the same love, the same grace, the same mercy that God extended to us, and may we be careful not to become the difficult people ourselves. Baka naghanap tayo ng mga difficult people na to, nalimutan nating tumingin sa salamin at makita na kabilang pala ako sa mga difficult people na ito. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcome niya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong araw dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.